Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMB o Away Mix Videos. Ngayon po, meron po tayong balita na talagang nakakagigil na naman. Dahil ito'y tungkol na naman dito sa West Philippine Sea. At mukhang aragabyado na naman tayong mga Pilipino. Nakaraan, ginawa tayong mukhang unggoy. Ngayon naman, ay ginawa tayong parang dagang pinalo-palo. So, ito po ang video. Bigyan po natin ng reaction mula po ito sa DZMM Teleradyo. Sugatan sa ulo ang isang tauhan ng Philippine Navy sa BRP Sierra Madre matapos hampasin ang tauhan ng China Coast Guard gamit ang kahoy na baton sa bahagi ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa ulat ng ganapang insidente bandang alas 9:15 kaninang umaga nang lumapit sa BRP Sierra Madre ang isang China Coast Guard rib, lulan ng 8 tauhan at saka nagpaikot-ikot sa paligid ng barko ng Pilipinas habang kumukuha ng mga video at larawan. Dahilan para lapitan sila ng mga tauhan ng Philippine Navy na sakay ng 2 rubber boat para sitahin at paalisin sa lugar. So, yung nakita po natin na barko kanina, pumapaikot-ikot sila dito sa Sierra Madre. Siyempre, tendency, magpapadala tayo ng sundalo doon para sitahin sila. Ang tanong ko lang dito, hindi ba handa yung mga sundalo natin na pwede mangyari yung ganon, mga pangyayari na yan? Kasi isang beses may naputulan na ng daliri dyan. Hindi pa ba tayo madadala? At talagang rubber boat pa rin ang ginagamit. Rubber boat. Na alam natin na isang kutsilyo lang, lubog ka na, butas ka na. Napakalaki ng ninanakaw ng gobyerno sa taong bayan. Pero dito ay pwedeng gastusan yan, para mag-steel boat naman. Meron tayong mga bakit yan pa rin ang ginagamit natin? Buhay ng tao, buhay ng sundalo, yung pwedeng mawala dyan. Kung napuruan sa ulo yun, patay. Kayo ba, mga pinuno ng Marines o dyan sa mga Navy o mga sundalo dyan, pinuno ng mga sundalo, bakit lagi nyong hinahayaan? Bakit laging nakakalusot ito? Bakit ayaw nyong protektahan yung mga sundalo nyo? Nakakahiya na kayo, mga sundalo, mga pinuno ng Sandatahang Pilipinas. Bakit pinapayagan nyo yung mangyari? Tapos anong gagawin nyo? Ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw. Ngat-ngat lang yung ngat-ngat na reklamo doon. O tawag dito yung puro kayo ayaw nyo umaksyon. Ayaw nyo bigyan ng proteksyon yung ating mga sundalo. Rubber boat tapos ilan lang yung sumugod. Napapahamak yung sundalo natin dahil sa walang hindi kayo kumikilos mga kung kayo kayang mga pinuno ng sandatahan ang lumagay dyan, baliktarin natin ang sitwasyon. Papayag ba kayong rubber boat lang ang gagamitin nyo? Pero naging marahas ang tugon ng mga tauhan ng China Coast Guard dito, kung saan ilang ulit na hinampas ng mahabang kahoy na baton ang mga tauhan ng Philippine Navy na nagresulta sa tinamang sugat sa ulo ng isa sa kanila, gayon din ang pagkasira ng isa sa mga rubber boat. Agad nilapatan ng paunang lunas ang nasugatang sundalo na isinalalim din sa kaukulan pang pag-usuri upang malaman kung kinakailangan itong i-medical evacuation. Pamangkirondena naman ng AFP, DND at National Security Council ang naturang aksyon ng China. Sa kabila nito, Yan puro kayo kondene. Sa tingin nyo ba makikinig sa inyo ang China? Hindi, di ba? Kagaya niya, sisitahin lang yan para paalisin kasi umiikot-ikot yan sa nagpipicture yan. Di natin pwede yan Coast Guard yan, mga espiya, May mission yung mga yan kung bakit nandyan yan. So yan ba papahuli? Di ba? Yan ba makikipag-usap ng maayos? Makikipagpaluan yan. Dapat ready ang mga kasundaluhan natin dyan. Wala ko sinasadya nyo para magpaawa kayo sa buong mundo. Lagi na lang pag tayo ang
pupunta o maninita, tayo pa yung dehado. Samantala sila, kita mo, manita, ang dami-dami nilang pinadadala. No? Dyan sa bangka na yan, malaki yan. 8 yung sakay. Tapos papupuntahan mo rubber boat. Di ba? Huwag na lang puntahan. Mapapahamak lang yung tao eh. Tapos, yun, hahain kayo ng diplomatic protest. Wala namang nangyayari sa diplomatic protest. Iipunin lang yan. Magiging collection nyo lang yan. Diplomatic protest. Kailangan natin dito action, no? Yung isang solidong action na talagang kahit sila ay madadala. Diba? Lagi na lang tayong nalulusutan dyan sa area na yan, ano? Ilang beses na yan, pangalawa. Pag pumangatlo, sabihin ko talaga, pasensya na, parang tanga na yung mga namumuno dyan. No? Hindi nila alam yung totoong diskarte kasi ganyan ang nangyayari. Sana naman wag ganon. No? Laki-laki ng budget dyan eh. Ninanakaw lang na nga ng gobyerno eh. Mali-maleta na ngayon na nawawala. Tapos, papadala kayo dyan, rubber boat lang. Di kayo makabili, no? Ng malaki, mabilis, hindi rubber boat. At kung magkakaroon ng ganyang, maulit-uli yung ganyan, dapat triple yung dami ng tao natin dyan para pag pinuntahan yan, makita nila papunta at marami yan, ay sigurado aalis na yan. Hindi na magkakaroon ng ganyang hahantong pa sa ganyan. Ano? Still, ang naturang aksyon ng China sa kabila nito ay pawang binigyan diin din na nananatiling profesional at disiplinado ang mga kawal ng Pilipinas at patuloy na poprotektahan ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. So, yun po, ano, yung sinasabi ko, maghahain ng diplomatic protest o magngangawa yung mga sundalo natin, magrereklamo kayo sa China. Hindi naman kayo papakinggan yan eh, di ba? Meron silang sariling paninindigan, no? Manap kayo ng ibang paraan kung saan kahit paano manalo naman tayo, hindi yung ganyan, no? Lagi tayong mukhang kawawa, no? Sundalo pa natin yun. Yun, Coast Guard lang. Tayo sundalo. Tayo pa yung nadihado. Tayo na nga yung iniikutan doon. Tayo na nga yung maninita. Tayo pa yung nasaktan, di ba? So, ewan ko, kung kailan matututo yung mga pinuno ng mga kasundaluhan natin, mapadagat, mapahimpapawid, mapakalupaan, paano nyo protektahan yung mga sundalo nyo? Di ba? Kung maaari, dapat nga, ano ba yun? Wala bang helmet yon? Bakit nagkapaluan? Re-respond ka dun sa ganon na alam mong medyo tagilid ka kasi mas rubber boat lang gamit mo. Wala ba silang mga helmet? Dapat nga, kahit walang mga baril dyan, di ba, bawal magpaputok dyan. Kasi, kung sino una nagpaputok, siya daw yung nag-umpisa ng gera. Pero kahit na, dapat naka-bullet vest ka pa rin. Naka-bulletproof ka pa rin. Naka-helmet ka, ready ka, pupunta ka para ka pupunta ng gera, tapos wala kang dalang baril. Diba? Ano yon? Grabe naman yan. So, yun po, no, nakakalungkot lang isipin na laging paulit-ulit na lang nadedehado ang Pilipino. Lagi tayong nalulusutan ng mga ganid na gobyerno ng Chinese na gustong sumako. Hindi lang ng West Philippine Sea, pati Palawan nga, inaangkin nila, pati ang Batanes. Susunod, pati Luzon. No? So, matagal na siguro nilang dream na talaga makontrol at masakop ang Pilipinas. Kunyari lang, yung Taiwan. Kasi, para saan mga nuclear carrier nila? Yung aircraft carrier nila, para saan yan? Bakit nagpaparami sila niyan? So, maliwanag po sa sikat pa, maliwanag pa sa sikat ng araw na kalahati po ng Pacific balak nilang kontrole. Lahat po ng mga isla dyan, gusto nila yan i-take over. So, yun lang po. Sana po, lagi tayong nag-iingat. Lagi natin pinagdarasal yung mga
sundalo natin dyan na wag naman ganon, no? Proteksyonan sana sila ng gobyerno. Hindi yung bibigyan sila ng mga kagamitan na wala namang kalaban-laban, no? Sa barko, walang kalaban-laban. Sa patrol boat, walang kalaban-laban. Diba? Sa suot, walang kasuot-suot, walang kalaban-laban. Ano ba yan? So, hindi na po diplomatic protest, tingin ko ang laban dyan. O yung tinatawag na hindi na po uubra yung konde-kondena. Kinukondena po natin sila. Wala naman nangyayari sa pagkukondena nyo, di ba? Ilang beses kayo magkondena, kondena mo ito, diplomatic protest, mga ngawa kayo dyan. Hindi kayo pakikinggan ng mga matitigas na ulong inchik na yan. Hindi yan makikinig sa inyo, hindi yan luluhod sa inyo, hindi yan aalis dyan. No? Ibayin nyo na yung diskarte nyo. So, yun lang po. Ito po ang Apoy Mix Videos. Hanggang sa muli.